Naimbag na aldaw kada kayo amin and welcome back to my channel. Bago po tayo magpatuloy sa ating topic, isang magandang balita galing sa World Bank. Sabi po rito, the Philippines will remain one of the fastest growing East Asia and Pacific economies. Pero syempre, dito po sa atin, alam nyo naman ang crab mentality, hindi po nila tatanggapin yan. Dahil ang sasabihin nila, hirap na nga ang tao eh. Ang mahal-mahal ng bilihin, ang mahal-mahal ng bigas, nasa na yung pinangakong 20 pesos per kilo ng bigas. Pero alam nyo, kung iisipin nyong mabuti, yung mga nagre-reklamong yan, yung pong walang ginagawa sa buhay para iangat ang sarili nila. Naghihintay na lang sila sa ayuda at sa tulong ng gobyerno. Hindi po habang panahon na matutulungan kayo ng gobyerno, kailangan pong iangat ninyo ang sarili ninyo. Aba, marami din po dyan. Doon sa tinatawag na ng squatters o yung mga nasa laylayan. Hirap man sila sa buhay, pero makikita mo na nagpupursigi sila at hindi nila inaasa ang buhay nila o yung ikaaangat ng buhay nila sa gobyerno. Yung pong mga umaangal ay yung pong sitting pretty na lang. Ang gusto nila, ihain na lang sa kanila ang ayuda, ang pagkain. Ang tawag po dyan, katamaran. Yung mga walang ambisyon sa buhay, hindi po hadlang ang kahirapan para po mawala ang pangarap sa buhay. Huwag niyong idahilan na hirap kayo, kaya hindi umaangat ang buhay ninyo. Ang tanong, nasubukan niyo na ba? Oo, sabihin nyo. Ilang beses ninyong sinubukan, hindi po ba sinasabi nila, kahit na ilang beses kang madapa, dapat matuto ka rin bumangon kahit na ilang beses kang matalisod. Kung hindi ka nagtagumpay ngayon, bumangon ka ulit. Gawan mo ng paraan ang buhay mo. Dahil hindi po kayo payayamanin ng gobyerno natin. Hanggang kailan lang po ang ayuda ng gobyerno. So bago po tayo magreklamo, tayo po ay kumilos. Look around you. Pumunta kayo sa mga shopping centers, sa mga malls, punong-puno ng mga tao. Minsan nga magtataka ako pupunta lang ako ng Gateway, malapit sa amin yan Ang daming tao. Paano mo sasabihin naghihirap ang Pilipinas? Sasabihin ng iba, namamasyal lang naman yung karamihan dyan. Namamasyal. Paano ka pupunta ng mall? Di mamamasahe ka rin. Mapipilitan ka pa rin gumastos para sa merienda mo. So, hindi po sagabal ang kahirapan sa pag-unlad ng buhay ng tao. Napakadami na po mga oportunidad dyan. Kung hindi lang kayo mamimili ng klase ng trabaho, marami pong mga nakaabang na trabaho na po pwede nyong subukan. Yung mga mararangal po, yung mga matitinong trabaho, huwag nyo nang isipin kung yun ay mababang uri ng trabaho. Sa panahon to, wala pong mababang uri ng trabaho. Basta't marangal, basta bibigyan kayo ng pagkain sa hapagkainan. Yun po ang pinaka-importante. So, good news po ito that the Philippines will remain one of the fastest growing East Asia and Pacific economies. Tanggapin nyo man o hindi. Okay, tuloy na po tayo sa ating topic for today. Gusto ko lang pong pag-usapan uli itong sinabi ng ating presidente. Dahil ayon po sa AFP, sa ating Armed Forces of the Philippines, at pati po sa NTF-ELCAC, na mahina na po ang puwersa ng NPA, yung po yung armed wing ng CPP. At sinabi po kamakailan ni President Bongbong Marcos, no more active NPA guerrilla fronts. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said that the new People's Army, the armed wing of the Communist Party of the Philippines, no longer has an active guerrilla front. Pero yan po ay hindi tinanggap ng kabilang kampo. Sabi po sa balita sa Inquirer.net, CPP admits NPA setbacks, denies defeat. The Communist Party of the Philippines admitted that its armed wing, the New People's Army, suffered from setbacks in previous years. However, CPP spokesperson Marco Valbuena said that the NPA is far from defeated in response to the Armed Forces of the Philippines' assertion that the Maoist armed group has no more active guerrilla fronts. Sabi pa ni Valbuena, despite having suffered from setbacks over the past years, the NPA is far from defeated. Under the guidance of the party, the NPA has learned its lessons,
and is determined to frustrate the AFP's brutal offensives. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. reiterated AFP's claim over the weekend, pero ang sabi ni Valbuena, Marcos Jr. is in dreamland when he claims there are no more active NPA guerrilla fronts. So nananaginip lang daw ang ating presidente nung sinabi niyang wala ng active NPA guerrilla fronts. Dagdag pa ni Valbuena, the NPA will make sure that it will outlast Marcos just like it outlasted his father. Sabi naman ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, the NPA is now down to about 1,500 members as of December 2023, far from its peak of around 25,000 in 1987. So yan pong mga datos na yan ay galing sa ating AFP. Sino po ba ang dapat nating paniwalaan? Ang AFP natin o ang NPA? Siyempre, yan saywar. Itong side ng mga NPA, hindi sila papayag na sabihin ng ating presidente na mahina na ang puwersa nila. Hindi nila tatanggapin yan. Ayaw nilang isipin ng taong bayan na sila ay humina na. Kaya sasabihin nila na nananaginip lang ang ating presidente. At sinabi pa nila na they will outlast our president. Nasan ngayon ang sinasabi niyong peace talks? So lumalabas yung katotohanan na iba ang agenda ng CPP, NPA, NDF. Ang gusto nila ay sakupin at sila ang magpatakbo ng bansa natin na napaka-imposible pong mangyari. So aanin natin ang peace talks na yan. Sabi pa dito, CPP's political wing, the National Democratic Front of the Philippines, is now exploring the possibility of resuming peace talks with the government. Ay hindi naman tanga yung ating gobyerno para ipagpatuloy ang peace talks na yan. Matapos niyong magbitaw ng mga salitang ganyan, sasabihin nyo, nananaginip ang ating Presidente Bongbong Marcos nung sinabi niyang wala ng active na guerrilla front. Tapos sasabihin nyo that you will outlast the Marcos presidency tulad ng pag-outlast ninyo sa kanyang amang si former President Marcos. Tapos the nerve that you are exploring the possibility of resuming peace talks. Sa mga pahayag nyo yan ayaw nyo ng peace, ayaw nyo ng katahimikan. So paano nyo mapapaniwala ang taong bayan na gusto nyo bumalik sa peace negotiations? So ewan ko na lang kung ipagpapatuloy pa ng ating gobyerno itong peace talks na ikinakasa ng grupo ng makakaliwang yan. Pero kung ako po ang tatanungin at alam ko marami ang sasang-ayon sa akin, no to peace talks. Lalo na at makakabasa ka ng ganitong mga pahayag galing sa kabilang kampo. Nasaan na yung sinasabi nyo ng gusto nyo ng peace? Hanggat nandyan ang grupo ng mga akaliwang yan, hindi po natin matatamasa yung peace na gusto natin. Dahil hindi po yan ang tunay na layunin ng mga grupong ito. So kayo po, ano naman ang masasabi nyo sa mga pahayag ng mga taong ito, ng grupong ito, na gusto daw ng peace talks, pero kung ano-ano naman ang sinasabi against our government? Lalo't sinabi pang President Bongbong Marcos is in dreamland nung sinabi niyang wala ng active guerrilla fronts. Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.